specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo, ilan sa kanila ay yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that would be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico. Doon sa Senado, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it? Gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin, yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Meeting is resumed. Mr. Diskaya can
Your Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong... Wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke po. First time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate po. Paano nyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpang ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Nung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Opo. Ilan lang or examples? Ilan? Few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong sinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. O sino ang naggabay sa hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Sa kanila. So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Prinisent ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito, sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Po, si Attorney Subido po. Attorney Subido. At ito ang prinisenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung nagabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na ng pangalanan mo na dito kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session?
Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito, pero yes, yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa kayo in the first place. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because Kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.